7th on that special day. Not yet. Maraming salamat sa iyo, JC Tejano. At alam mo ba, Sandro at mga boss, na nang nakaraang Sabado, Agosto 24, ay sinelebrate na ang 1-year anniversary sa kanyang posisyon ang punong maestrado na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At para pag-usapan yan ngayong umaga, kasama natin si Attorney Jojo Mejia from the Judicial and Bar Council. Good morning. Hi, good morning. It's nice to be back. Salamat sa pag-anyaya ulit sa akin. So ito po, napakabilis nga kung isipin natin na isang taon na pa pala since nakaupo po si Chief Justice sa kanyang posisyon ngayon. Kamusta naman po yung isang taon na nakalipas po para sa kanya? Si Chief Justice Sereno agad nagsimulang magtrabaho, agad niyang tinuko yung mga problema ng judiciary. Pangunahin dito yung pagpuno ng vacancy, no? So, at saka masasabi kong hands-on siya kasi sa mga interviews, pinitiyak na siya physically present upang masuri din niya yung mga kandidato for the position. Attorney, how would you compare Chief Justice Sereno to the other former Chief Justices? Okay, unang-una, the comparison, I don't know if it's a valid comparison, but she's the first lady Chief Justice, no? And she's one of the youngest, if not, siguro second to the youngest. So the energy is just steaming, it's just there. At sabi ko nga, dahil matagal na rin siya sa Supreme Court, siya ang unang appointee ni President Pinoy, no? So alam niya yung mga mga suliranin kaagad ng judiciary, no? So yun, siguro masasabi kong hands-on siya dito sa pagpapatakbo ng Supreme Court. Yes. Attorney, ito naman yung question kasi alam naman natin na naging mainit nga yung posisyon ng pagiging Chief Justice and yung mata ng publiko talagang ngayon nakatutok na sa mga ginagawa. So how is Chief Justice handling the added pressure to her job? Sa kanya, ang nakikita ko, siya, no? She's taking it, should we say, yung siguro one issue at a time. Kasi ang pagiging Chief Justice, hindi lamang pagpapasya, pagbababa ng desisyon, a significant amount of her work is administrative, no? So I think, she has a good academic background and she's an economics graduate of the Ateneo, and with her law graduate, I think she's a well-rounded person, and she's able to address all of these concerns very effectively. And you mentioned earlier that she is very hands-on. So in her first year, ano ba yung ilan sa mga naging notable achievements niya? Ang notable achievements niya, tinignan niya ulit agad yung yung mga vacancies, yung mga hindi napupuno, bakit ba hindi napupuno yan? Tinignan niya yung yung mga sabihin natin yung sa pondo, kung paano ba nagagastos yung pondo, saan ba nailalaan ito. Tinignan niya yung mga sitwasyon ng mga korte, no? Kasi kung pupunta sa ibang korte natin, literally may iiyak ka, no? Merong mga korte na tumutulo yung tubig, minsan nasa sahig yung baha. So yun yung isa sa mga unang tinignan niya, no? Tinitignan din niya yung sitwasyon ng mga preso, no? Ang sinasabi niya, her heart is broken every time she learns about a prisoner being unduly held or beyond the period of his or her incarceration, no? So masasabi kong may human touch yung kanyang pamumuno. Ito po, yun nga siguro kayo yung best na makapag-describe sa kanya dahil yung level po ng pagkakilala nyo ay talagang iba kumpara sa mga iba pong nakakausap natin. Pero ano po yung tingin niyo yung main characteristic po niya para po talagang ma-deserve niya at talagang siya ang piliin po? Kasi alam naman po natin, lahat naman po ng mga kandidato ay kwalipikado para sa posisyon ko. Pero sa lahat po, siya po ang napili ng ating Pangulo. O siguro ang isa sa kanyang pangunahing kwalifikasyon, ang kanyang pagiging deeply into the academe, no? Siya ay professor ng civil law at hindi lamang part-time, no? I think she was a full-time professor and at the same time, she also went into litigation. So makikita mo yung lalim ng kanyang pagsusuri sa mga kaso, no? Kung may mababasa ka, matutunghayan sa mga ipinasya niya, sa mga isinulat niyang desisyon, makikita mo yung yung depth ng kanyang pag-iisip, no? At the same time, sinasabi din niya, at ito sinasabi niya sa publiko, sa mga kaibigan, sabi niya, nung pinasinayaan at binigyan siya ng parangal ng mga batches niya, ng mga kaklase niya, ang pinakaunang sinabi niya,
pasensya na po kayo, no? Ito yung una at huling pakikitungo ko sa inyo, no? Hindi po ninyo ako maiimbita sa mga lunches, sa mga dinner, kasi nga maselan ang posisyon ng Chief Justice. No? So, makikita mo yung takbo ng kanyang kaisipan, takbo ng kanyang personalidad, at isa na nga rin dito yung kanyang pagiging deeply religious din. No? Ang sinasabi niya, itong nagbibigay ng lakas sa kanya, yung kanyang paniniwala sa Diyos. So, sa kabuuan, yung kanyang academic qualification, having been a professor of law, having been into litigation, and his economic background from college, I think all in all, it makes her, and her deep devotion to God, overall, I think it makes her a very effective Chief Justice. Ngayon na pag-usapan natin yung mga achievements niya at yung mga qualifications, pag-usapan naman natin yung mga challenges na pinagdaanan niya. What would you say has been the biggest so far? Ang pinakamalaking challenge niya, syempre, yung hindi siguro masasabi nating pagsang-ayon ng ibang miyembro ng hudikatura sa kanyang paghirang dahil nga napakabata, no? At anong tawag dito, siya nga yung unang kauna-unahang babae. Siguro yun yung challenge kasi kailangan patunayan niya na bagamat isa siya sa mga pinakabata, ay hindi siya less qualified, no? Yan. Yes. Ngayon naman po, sir, since napag-usapan nga po natin si Chief Justice Sereno, ngayon naman po, sir, pwede po ba natin, kayo naman po ang papag-usapan natin. Okay. At tatanungin po natin Sige. ang buhay po ng pagiging justice, ang pagiging attorney at ang pagiging professor, pati na rin ang pagiging magulang sa inyong anak. Sir, so kamusta naman po kayo bilang isang professor naman po? Alam ko po, kayo nagtuturo sa De La Salle University. Ako ay nagtuturo nga sa De La Salle. I've been in the academy for the past 25 years. Iba-ibang eskwelalang pinagturuan ko. Nagturo ko sa law school ng Ateneo. Nagturo ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. 12, 13 taon ako nagturo sa College of Spirit. At noon nga nagpasya ako, eventually, na mag-full-time sa De La Salle. No? So, noong 2000 or 1999, I decided to devote my full-time professorship in the De La Salle University. And I was also part of those who actually set up the law school of De La Salle, and we now have a law school. It's, I think, on its 4th year. So yun ang aking 28 taon na siguro ako nagtuturo, and it will be my 25th year in De La Salle University, I think, next year. Okay, so attorney, sino yung i-cheer mo sa Sunday at Ateneo La Salle Game? Alam mo, pag Sunday, nakasombrero ko, naka-sunglass ako, no? Kasi medyo hati yung puso ko pagdating sa At karamihan kasi ng mga naging players ng La Salle, naging kaibigan at estudyante ko rin, no? Ang kagandahan ngayon, hindi katulad nung araw kung kinukwento ng mga magulang nyo na nag-Ateneo at saka nag-Lasal, nagtatago ka, no? Pagkatapos Sobrang ng violent game, daw no? po talaga. Ngayon, katabi ko, sa isang Ateneo Lasal game, kung nasa Lasal side ako, katabi ko, Atenista. Nung araw, that was unthinkable. And if there's any blessing or improvement, I should say, in your generation, it's that, no? We have removed the the mga violence stereotype, and undertones of yung that always visits Ateneo Lasal game. Yes, ito po, sir, siguro hindi po alam natin mga manonood, ay kayo po ay nag-graduate po from Ateneo. Yan, graduate ako sa Ateneo. Law school din po ba? Or is this Pareho sa college, at College? saka sa law school. Okay, I see. So ito naman po, since professor nga po kayo at syempre kayo nagpa-practice rin po ng law, paano nyo naman po nababalanse ang pagiging attorney, pagiging professor sa pagiging magulang at asawa po sa inyo? Alam mo, nagbibiro nga ako kasi nung nasa Ateneo ko, active ako sa teatro, sa theater sa Tanghalang Ateneo. At nag-production assistant ako. Ginagawa ko yung ginagawa nila ngayon. Tagapalakpak sa audience, tagagawa ng script. Okay, so sa Makatwid, ang lawyering, katulad ng biro ko, is theatrical. At saka ang pagtuturo. Pero seriously, you just find time for everything. After all, ang tinuturo ko ay mga college at law subjects, and they are very relevant in my own field of practice. No? So yun, nung araw, walang limit ang panahon. Pero ngayon, yun nga, never on a Sunday, hindi ako nagtatrabaho pag linggo, at I just get enough rest. Kasi nga, sabi nga nila, hindi nauubos yung trabaho. No? I just do my best in all the things that I do, and then, I leave it all to God. But attorney, ever since you were a kid, did you want to be a lawyer na talaga? Oo. Maliit pa ako. Hindi ko alam kung bakit.
Is this something gusto ko na na maging family po? lawyer. Like, are your parents Ang lawyers? father ko ay journalist, no? Pero ano rin siya, kumuha din siya ng law. Pero siguro ang karanasan ko sa sa preso, maliit ako, nakita ko yung mga dinala ko sa isang jail na punong-puno ng preso. At sinasabi ko lang sa isip ko, hindi siguro lahat dito guilty. So sabi ko, yun lang natatandaan ko ngayon, na parang nagbunsod sa akin, kumuha ng abugas siya. Sir, ito po sa AVP po na pinlay na rin bago po tayo nag-interview, ay lumabas po yung salitang Golden Boy. Ano po ba, bakit po ba tayo Hindi nabanggit kasi na Golden ginawa Boy? ng kapatid ko yon, si Frank Mejia, nung nag-50 years ako. Nung 50 okay. years old ako. So, karamihan, di ba, ginagawan tayo ng parang on your milestone, and my milestone was when I turned 50. At yun ang labor of love ng kapatid ko at pinalabas during my party. Yes. At lumalabas nga po, sir, na kayo po ay isang student leader din po ng inyong kabataan. Oo. Ano pong mga ginagampanan niyo bilang student leader? Ako yung, alam mo, sa law school, ako yung bumuo ng tinatawag na ANIB, no? Yung at least ang nagkakaisa para sa ikasusulong bayan. Hindi pa kayo siguro pinapanganak noon, pero nung namatay si Ninoy, talagang minarapat namin na hindi lang kami sa classroom, kundi lumabas kami upang upang makilahok, no, sa pakikibaka laban sa diktadurya, no. Pagkatapos ko sa law school, binuo rin namin yung tinatawag na SALAG o yung Structural Alternative Legal Assistance Group. Ang kasing teorya namin, kaming mga batang abogado noon, ay yung old school of lawyering is that there's a tendency to keep people ignorant from the law so that there is an unnecessary dependence on lawyers, no. Kami, pinilit namin na ma-popularize yung law, no? Kasi, di ba, ang tinuturo natin sa law school, sa unang araw, yung maxim na ignorance of the law excuses no one. Hindi ka na kailangan maging abogado para matutuhan mo yung batas. Sa makatwid, kailangan, bata ka pa lang, mayroon ka ng pagkamulat sa batas upang sa ganon, kaya mo talagang pangalagaan at proteksyonan ang iyong karapatan. Okay, so very active ka pala, attorney, ng ng college years that's mo. right. So maybe you would just have a final message for our viewers or maybe some advice na rin for those people who want to take law or who are in law school as well. Ang law school ay hindi po lamang para sa mga anong tawag dito, sa mga political science major, para sa mga history major. Ang law ay ang tinatawag kong it's a melting pot of disciplines, no. As long as you have a 4-year course, you can take up law. And in fact, may kaklase ako, no? Yung klase namin, may kaklase akong pare, may kaklase akong bank manager, may kaklase akong engineer. Ibig sabihin, huwag kang magpalimit sa ibang courses. So, kung ang layunin mo lang ay matutuhan ng batas, it's good enough a reason for you to take up law because litigation is only one of the areas of lawyering. Hindi porke hindi ka naglilitigation, makes you less of a lawyer. Yes. Yan. At yun, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. That was Attorney Jojo Mejia. And it's an honor to have you back here. Okay, maraming salamat din. Salamat po.